Sa kabila na patuloy na panghimasok ng China sa katubigan ng Pilipinas, tila hindi pa rin maiiwasan ng ilan sa ating mga kababayan ang kampihan ang bansang harap-harapang ng mabastos sa ating soberanya. Hindi lamang sa mga ordinaryong Pilipino kundi pati ang ilan sa mga kilalang personalidad at mga politiko na pilit tinutuwid ang maling pananaw sa pagprotekta ng ating bansa at nasasakupan mula sa mga dayuhang mananakop at oportunista. Kung makailan lamang na mag-react si Senador Ruben Padilla dahil di umano'y sa pagiging overacting ng mga lokal at maging international media tungkol sa isyu at panghimasok ng mga nasabing sasakyang pandagat ng mga Chino, lalong naliw na dito sa pinag-uusapang monster ship ng China kung saan lagi itong nangungunang mga balita sa lahat ng platform, sa social media at maging sa mga tabloid at telebisyon. Ayon sa Senador, hindi natin dapat pagtuunan ng pansin ang mga ganitong isyu tungkol sa mga Chino dahil wala namang banta ito sa seguridad ng ating bansa. At kung tutuusin, mas matalik pang kaibigan ng bansang Pilipinas ang China kesa sa Amerika. Idinidiin ng Senador na hindi natin kaaway ang mga Chino dahil sa simulat sa pool pa lang sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa, marami nang naiambag ang China at tulong sa Pilipinas para makamit ang lahat ng mga inaasam-asam nito. Tanging ang Amerika lamang ang nagpapagulo sa magandang relasyon ng China at ng Pilipinas. At dahil dito, naging hati naman ang mga sentimento ng taong bayan sa naging payag ng naturang senador. At sinabi ng mga ito na dapat raw pag-isipan muna ng malaliman ni Binoy ang kanyang mga binibitawang payag tungkol sa aniyay magandang pagkakaibigan ng China at ng Pilipinas. Dapat di umano, isalang-alang nito ang mga batas na nakapaloob sa mga nasasakopang teritoryo ng bawat bansa kung saan hayagang may mga paglabag at pang-aabuso na ginagawa ang China hindi lamang sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, kundi maging sa mga mangingisdang Pilipino. Marami ang nagsasabi na tila nagiging pro-China na ang nasabing senador dahil pilit nitong binabaliktad at pinoprotektahan ang interes ng China sa loob ng soberanya ng Pilipinas at sa West Philippine Sea. Samantala, katambal na ng walang awat na pangungutang ang papalaking pundong ipapabayad para dito ang isa sa naging prioridad ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. Noong Disyembre, umabot na sa 14.10 trillion pesos ang utang ng Pilipinas dulot ng kaliwat kanang pangungutang ng mga nakaraang administrasyon. Malamang nalalampas ito sa inaasahang 14.63 trilyong utang para sa buong 2025 kung hindi ito sosolusyonan ng Administrasyong Marcos Jr. Lalampas ito sa target ng rehimeng Marcos Jr. na 16% na utang to GDP ratio para sa taong ito o relatibong laki ng utang kumpara sa halaga ng buong ekonomiya. Dahil dito, pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang paunang pambayad sa World Bank nitong nakaraang Disyembre na may halagang 800 billion pesos o may katumbas na $137 million. Ito ay bunga lamang ng maganda paggago ng ekonomiya ng Pilipinas at maging ang tamang pagpapatupad ng pondo sa bawat ahensya ng gobyerno. Ikinatuwa naman ito ng maraming namumuhunan sa bansa at ayon sa kanila, isang indikasyon ito na seryoso ang Administrasyon Marcos na gawin ang Pilipinas bilang isang debt-free na bansa sa hinaharap.